So, commit your ways. At ang una dyan, ano dapat natin commit? Our thoughts. Ang ating mga pag-iisip. Maraming taong anxious masyado. Alam mo yun? Bothered sa lahat ng bagay. Baka 10 years from now. Alam mo yun? Ang aga-aga ng mga pinaghahandaan niya. Nag-iipon na siya ng bigas na gagamitin nila 10 years from now. May kumakatok na kapitbahay, pwedeng manghiram ng 5 gata. Sorry kapatid, gagamitin namin to 10 years from now. Nanghihiram ng asukal o ng mantika. Drum-drum ang mantika mo doon, hindi ka makapagbigay kahit 1 tabo. Bakit? Gagamitin namin to sa tribulation. Anxious. Alam mo yung isip natin, laging gumagana, lumalakad. Sino dyan yung hindi makatulog dahil isip ng isip? Hindi ba? Anxiety. Be anxious for nothing. But in everything, by prayer and supplication. Di ba? Kapag lagi kang nababother, ito na, di pa ako nagkakasawa, wala na itong isa, baka wala na susunod. Nasa 4 na ako ngayon. Alam mo yun? Be anxious for nothing. God knows your needs. At pag sinabi niyang gagawin niya, gagawin niya. Amen. Amen? Trust in the Lord. So, yung thought life natin, have an attitude of peace. Napakasarap na mapayapa tayo. Amen. Amen? Yung iba dito, nababagabag sa kanilang pera, o alam mo yun, di ba pagbigay sa Panginoon, nababagabag sa pera, nababagabag sa asawa, daming kabagabagaban. Pero have an attitude of peace. Paano nagkakaroon ng peace ang isang tao? Kapag kinuwit mo, ang plano mo sa Panginoon, nagtiwala ka sa Kanya, alam mo sinasabi ko sa iyo. You will have a peaceful life. Have a lifestyle of peace. Isama mo sa lifestyle mo yung peace. Amen? Ang hirap pag walang peace. Sino dyan yung mga walang peace? Hirap matulog. Hirap kumain. Hirap magtiwala. Ang hirap maging masaya. Pero pag peaceful ka, di ba? Sarap lumipad. Amen? Amen. So be peaceful. Have an attitude of peace. At yan nga, may kinalaman kasi yung ating thought life. Ano ba? Our words. Our words. Kung minsan, wala tayong pagkakaiba sa mga tao sa labas, sa mga pananalita natin. Hello? Amen. Di ba? Namalengke. Kung ano-ano lumalabas sa bibig natin. Wala naman ako sa church eh. Yun ang sasabihin natin. So, bantayan natin ang ating mga pag-iisip at mga sinasabi. Out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Kaya nga, paano naman napupunta sa heart? Isip ng isip ng isip ng isip. Bumababa sa heart, lumalabas sa bibig. Yung idinidighay mo, pagkain yun eh. Dito pumasok yun. Hindi dito at hindi dito. Pero yung lumalabas dito, galing dito o galing dito, bumaba doon, lumalabas sa bibig. So, ingatan natin ang ating mga iniisip. Amen? Amen. At ang ating mga sinasabi. So, part ng lifestyle natin, dapat meron tayong new ways of thinking. New ways of thinking, new ways of talking, 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 new ways of talking. Dami naman yung pastora. Ano ba ito problema natin mga babae? Talking. Pero may mga babae hindi masalita. Minsan naiingit ako sa mga babae hindi masalita eh. Alam mo yan, may mga kapatid dito na parang hindi nagsasalita. Paano kaya nila nagagawa yun? Baka mamaya hindi nagsasalita dito naman gumagana. Mahirap yun. What's the point? Mga kapatid ko, we must develop new ways of talking. If we talk like the other people talk, yung mga tao sa labas, ano pagkakaiba natin? Kasama ko pa ba kayo? Amen. Baka nagagalit kayo. Panaparinggan tayo ng pastora. Mga kapatid ko, it's about time to come up higher and make a decision to be a representative of Christ. At kasama niya yung pagsasalita natin. Kahit ako minsan nagigilty, di ba? Pag nagkukwento tayo ng mga, alam mo yun, minsan niya iniisip ko, nasa ng boundary ko na nag-o-open na ako ng sama ng loob sa mga amo ko o nagre-reklamo
ko. Di ba? Halimbawa, alam mo yun, masama loob, may party kagabi, gano'n, tapos kinabukasan, may kakwentuhan ka, ay, ngayon iniisip ko sa sarili ko, ako ba'y nagre-reklamo o naglalabas lang ng mga burdens ko para magaanan ako? Tuloy minsan iniisip ko, huwag na lang magkwento. Di ba? Kasi baka mamaya nga, sa pagkukwento mo, nagre-reklamo ka naman talaga. Di ba? So, you must develop new ways of talking, new ways of talking, new ways of talking. Lakihan nyo yan dyan sa notes nyo. Amen? Develop new ways of talking. And a habit. Develop a new habits. Ano ang mga habits natin? Sinabi ko na yan kanina. Walang ibang nakakatakot kundi yung manatili tayong ganyan pa rin paglipas ng maraming panahon. 5 taon na tayong ma-attend dito, 5 taon na tayong nagbabasa ng Biblia, 5 taon na tayong nag-church, pero hindi pa rin nagbabago ang ating habits. So, magbago na tayo ng mga habits. Amen? Ano ba? Our decisions. Sinabi ko na yan kanina. And in making decisions, huwag tayong nakikipagbuno sa Panginoon. Kung minsan ganito yun eh. May gusto si Lord, nakikipagbuno ka. Hindi ka naman mananalo. Alam niyo bang hindi ka naman mananalo? Pwedeng mangyari gusto mo. Mangyayari yan kung gusto mo. Gusto mo eh. Pero ikaw ang talo. Let God win. Sabi mo sa atin mo, let God win. Let God win. Ana, let God win. Amen? Let Him win. Nakikipagbuno sa Panginoon. Hindi ko talaga kaya, hindi ko kaya. Kaya mo. Huwag ka nang makipagbuno kay Lord, hindi ka mananalo. Hindi negative yung sinasabi kong hindi ka mananalo. Positive yun. Because anyway, God created you for a purpose. Then, He desire what is the best for you. Amen. Amen po ba? Ba't ka nakikipagpuno? Alam naman ni Lord kung ano makakabuti para sa'yo. Amen. Hindi po gusto ng Lord ko na sasaktan po ako. Yun nga ang gusto ni Lord para sa'yo dahil na mabuti para sa'yo. Amen. Pero yung mga tao, alam mo, makakasama sa kanila. Alam mo yun? Yung mga tao, halimbawa, busy ako, hindi ako makapagpahinga. Ako, workaholic ako dati. Ayoko talaga magpahinga. Kahit natutulog ako sa church, sige, kutkot ng kutkot. Di ako natutulog. Kutkot dito, kutkot doon. Nagkasakit ako sa kamay. 2, biniyak. Oh, tignan ko nga galing mo. Magkutkot ka pa ngayon. Di na ako magkutkot. Alam mo, ito nakita ko sa Panginoon. Kung ayaw nating iayos ang ating buhay at ilagay sa tama, sa balanse, kasi hindi nga ako balance, workaholic, ano mo yan, paranoid, gusto ko lahat makaayos, pantay-pantay ang paa ng mga upuan, alam mo yun? Ayokong may nakikitang buhok sa sahig. Totoo. Kasakit ako sa kamay. Hanggang sa, hayaan mo maraming buhok dyan. Alam mo yun? Minsan, ito ginagawa ng Panginoon sa atin. Kapag ka sinasabi ng, di ba, magpahinga ka, linggo ngayon, baka hindi ka makapagpahinga, napaparanoid ka, kung ano naman iniisip mo, kailangan mo ng pera, baka ma-stroke ka isang araw. At kung dating hindi ka makapagpahinga dahil wala kang oras, magkakaroon ka ng napakaraming pahinga. Hihintayin mo ba kung ma-stroke ka? Hindi ko po mapigilan ng paglo-load, ang pagtawag. Alam mo yun? Maraming mangyayari sa'yo para mapigilan ka. Baka mabali ang buto mo sa kamay, hindi ka na makapag-Facebook. Malamyala. Baba na lang yung matutulog. Hello! Buti na lang wala akong FB. Yan din ang mga kapatid ko. Yun na pala yun. Pero meron pa ako sa akin. So, tandaan natin to. Sa paglakad sa buhay na ito, laging merong 2 daan. Sinabi ng Panginoon sa Matthew 7:13-14. The narrow path, or the narrow way, and the broad way, or the broad path. Ang sabi doon, kaunti lamang ang lumalakad sa narrow way. Pero yung lumalakad doon, nakakatagpo
takbo ng buhay. Yung lumalakad sa Broadway, ang lumang ang daming lumalakad doon, ang daming pumupunta doon, but it leads to death. Yes. Mga kapatid ko, piliin mo na yung narrow way. Okay lang kahit siksikan nakasabay mo pa si Pastora Ivy, tsaka Pastora Ana sa daan, nakututok mo na patagilid na lang ang lakad nyo, di ba? Okay lang yun, narrow way. Bakit? Yung mga lumalakad sa narrow way, sinasabi ko sa inyo, ito yung mga world changers. Ito yung nagbibigay o nakakapagbigay ng difference sa mundo. Ito yung nakakapag-akay ng maraming kaluluwa patungo sa Panginoon. Ito yung merong buhay na ninanais ng ibang magkaroon din sila. Those people who walk in the narrow way have a life that other people want. Ano mo yun? Meron ba kayong mga kaibigan na nakapagsabi sa'yo, alam mo, gusto ko yung buhay mo. Alam mo yun, hinahangaan ka? Gusto ko rin yan. Yung meron ka. Meron na ba nakapagsabi sa inyo nun? Meron na ba? Amen. Kapag walang nakapagsabi, baka iba yung nakikita nila sa buhay natin. Amen po ba? So ipakita natin sa mundo, we have the life, yung real life, the life that God has given us. So, mga kapatid, mamuhay na tayo ngayon. Coming up higher, take the high road, obedience to God. At yan nga, ingatan natin, commit our ways to the Lord. Bago ka makatanggap ng mga bagay na hinihingi mo kay Lord. Gusto niyo yun, di ba? Minsan isip tayo na isip, paano ko kaya matatanggap yung mga bagay na gusto mong matanggap? Nag-worry ka ba dahil kulang ang pera mo lagi? Don't stop giving. Amen. Nag-worry kang mawala ng trabaho? Sino yung mga natatakot ma-terminate? Alam mo yun, meron mga natatakot ma-terminate eh. Natakot kang ma-terminate. Give unto the Lord. Wala kang kaibigan? Go, be friendly. Yes. Amen. Feeling mo nag-iisa ka? Humanap ka ng mga taong makakausap, di ba? Alam mo yun? Bago ka makatanggap, ito ang solusyon, o ito ang sekreto. You must first give what you have. Amen. You must first sow before you reap. Yes, true. So, gusto niyo makatanggap? Amen. Gusto mo makatanggap ng mercy? Magbigay ka ng mercy. Gusto mo mapatawad ka sa mga kasalanan mo? Magpatawad ka. Amen. Gusto mo mahalin? Magmahal ka. Di ba? Hindi lang sa opposite sex ang sinasabi ko, kundi sa kapwa. So mga kapatid ko, bago ka tumanggap, is the secret. At di na secret ngayon. Dahil alam na natin. Kayag na. Magbigay ka muna. Diba? Bigyan natin yung ating sarili. So be determined to have a great life by doing the will of God. Sa oras na ito, tumayo tayo lahat.